Hello sa gabos na miyembros kang Albay Broadcasting Network. As in congratulations sa launch kan sa indong primetime program na ora mismo. Salamat tadawa igwang pandemya, yaon man giraray kamo. Padagos na nagigibonin mga espasyo, tanganing makasirbis sa paagi kan sa indong pagbareta. Bilang mga reporter, aram nindo kung paano binago sa kabinabago kang COVID-19 ang mga buhay ta. Pigeheras nindo ang mga bareta na dapat maaraman kan sa tong mga kaymanwa. Mga update sa numero kan mga nagkakahilang, mga dapat maaraman manungod sa pagpapabakuna, asin ang pagpalakop kan tamang impormasyon, tangaring makalikay sa helang ang gabos. Hararom ang responsibilidad na kaibanan kani. Taan gabos na sa indong pigbo-broadcast, makaka-impluensya sa indong mga paradangog. Kung paano sinda maresponde, kung paano sinda maandam, kung paano ninda aatubangon ang mga nag-aarabot na kadipisilan sa inda. Kaya ugma akong mahiling na dawa grabe ang krisis, yaon ka mo igdi, minaotob kan sa indong katungdan sa satong mga kahimanwa. Pinapadagos nindo ang trabahong maghatod, nintama asin napapanahon na bareta sa indong mga komunidad. Dawa yaon ang handal pag nasa field ka mo asin exposed sa virus, ang general atmosphere nin ka ba, pag may binabangga na nasa poder, ang konsumisyon, darakan disinformation, you show up and step up, going where you are most needed. The stories you share help our people make sense of the events around us. Ini ang nakakatabang sa to makaintindi kung ano buot sabihon kan mga nangyayari. Pinapagirumdom sa toan sa tong pagkasurugpon bilang sarong komunidad. Naan pagtios kan saro kagabatan para sa gabos. In the same way, nalambang saro na natatabangan, lalo na paghali sa kasaraditan, nagtataong ginhawa sa kagulpihan. Totoong dakula ang kahagadan sa to kan panahon. Pero sabi ko nga ni, mas dakula ang oportunidad na makatabang asin makipagbayanihan para sa kapwa. Kaya padagos na, laban sana. Face each day not only with hope, but with grit and deep resolve. Focus on those stories that everyone needs to hear. Pakusugon nindo ang boses kan mga nasa laylayan. Tanganing mas dakulman ang makadangog sa inda. Tang istorya ninda, istorya taman bilang sarong nasyon, asin bilang mga Pilipino. Gibuhon ang kayang gibuhon, magtabang kung saan kaya magtabang, asin urog sa gabos, maging kusog kan lambang sarok. As you launch this new program, padagos man sana nindong girumdumon, ang importanteng katungdan kan mga parabareta sa pagpundar ta kan sarong better normal. Kan sarong nasyon na mas patas, mas makatao, asin mas totoo. Ako, asin an enterong OVP, pirming kasaro nindo sa obhetong ini. Diyos mabalos, asin mabuhay ka mo gabos. Hello, good morning na naman po tayo ngayon, Katropa Bill. Morning po. It's fine to say at ABN. Muli kami nagbabalik dito sa ating ABN OLP On Air. Yes po. Ngayon ay November 25, so magkakasama po muli tayo 8 to 9 in the morning, Katropa Bill. Yes po. At syempre, kamakailan lang, di ba po, nung November 23, 2 days ago, dumalaw po sa atin ang ating fire chief sa ating Bureau of Fire Protection, si Fire Director Louis S. Puracan. Sir, salamat po sa pagbisita niyo po sa aming munting munisipyo. No? Sana po ay nag-enjoy po kayo sa stay po ninyo dito sa amin. At sana po ay makabalik po muli kayo at inyong mga kasama. No? So, batiin din po natin ang ating very active na Regional Director, ang ating pong Regional Director of BFPR 5, Fire Senior Superintendent Ricardo C. Perdigon. Sir, good morning. Morning po. Siyempre, ang ating pong Provincial Fire Director of Albay, Chief Inspector Emily N. Doma, ma'am. Good morning. At ang amin pong Officer in Charge, of course, of Bakakay Fire Station, SFO for Raimundo and Oliver Jr. Sir, good morning po. Good morning po, sir. And good morning po sa aming Municipal Disaster Risk Reduction Council, si Mr. Brian Berdin. Good morning, Yes, sir. Good morning, sir. At syempre sa lahat po ng mga naaabot po ng programang ito ngayong umaga, no? Lalo na't hindi kami natuloy nung nakaraan, pero ngayon ay kami nagbabalik.
lahat ng naabot ng programang ito, pati ang Bakakay Fire Station of course. At syempre po sa lahat ng mga nanonood at nag-aabang ng ating guest, kasi nung nakaraan talaga ay may nakausap kami na na talagang nag-abang sila. So ngayon po tuloy na po talaga ang ating guesting po sa ating panauhin ngayong umaga. Pero bago yan ay pakilala muna tayo, Katropa Bill, muli. Magandang araw po. Ako po si Fire Officer 3, Katropang Bill, ang Chief Emergency Medical Services ng Bakakay Fire Station. Yes po, at ako naman po ang inyong Katropa Van. Yes, ako po ay designated as Chief Administrative Section ng Bakakay Fire Station, Personnel and Training Unit Section, and Moral and Welfare Unit Section. At ako rin po ay isang Lead Fire Arson Investigator po ng Bakakay Fire Station. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. So, Katropa Bill, tuloy na tuloy pa rin ang vaccination sa ating munisipyo, di po ba? At meron na namang mga bagong mga panawagan at mga ipinatutupad ang Bureau of Fire Protection, lalo na sa atin pong probinsya. Ano po? So, ano po ba yung mga bago natin ngayon, Katropa Bill, sa bakunahan? Ang bakunahan, may bago tayo, yung Bayanihan Bakunahan or yung National Vaccination Days na gaganapin po sa November 29 to December 1, 2021. So, under po nito ay nagkaroon po ang ating government ng National Vaccination Days nga po na to aim to fast-track the efforts of the government to immunize its citizen na lalong-lalo na po yung mga pediatric saka adult age 12 to 17 years of age, pediatric saka 18 hanggang above na adults. So, magpapa-immunize po sila. At dahil po dyan, magkaroon ng ganito. Ang Department of Health through the National Task Force Against COVID-19 and in coordination to the local government unit, initiated a whole-of-society approach to inoculate 15 million individuals over 3-day period. So, yun po ang target nila. 15 million na individual na mabaksinan sa 3-day period na yan. And dahil po dyan, nagkaroon po tayo ng mga request or mga, kumbaga, humingi ng resources ang Department of Health para tulungan po sila sa vaccination day na po yan. And based lang po sa statistic as of November 11 po, 2021, ang country po natin ay nakapag-administer na ng 66,816,976 doses of vaccine to 30,478,889 Filipinos na fully immunized na po. And roughly, 36.9 million people are due for second dose. Nationwide po yan. Nationwide. Pero dito naman po sa Bicol region, ang population natin is 6,082,165. There are total of 1,245,126 individuals were inoculated for the first dose and 862,158 person for their second dose. So, ano po yung tinatarget? Ang na-target po na nabaksinan dito sa Bicol is 34%, 34.64%. So, a shortfall of 64.36% pa po ang kailangan or 3,974,881 personalities need to be vaccinated. So, dito sa Albay. Dito sa Bicol region. Sa Bicol region. So, tulungan po talaga natin yung ating Rural Health Unit, Katropa Bill, no? Na talagang magtulungan tayong mahikayat na po talaga yung mga tao na magpabakuna na po talaga. Dahil meron po tayong tinatarget na percentage. 64.36%. 64.36%. So, kulang na kulang pa po talaga yung percentage na napababakunahan. So, ulitin ko po, para sa kaalaman po ng ating mga manonood, yung herd immunity. For example, nabaksinan yung family. So, yung virus, hindi na siya makakaling makapag-infect ulit sa family na yon. Probably, yung herd immunity na yon makatulong na mabawasan yung hospitalization at even cause na death ka mga tao. So, magpabakuna na po tayo. And the best na vaccine available is yung available kung ano yung available. Yung available. Yan ang pinaka-best na vaccine. Tsaka idagdag ko lang yun sa herd immunity, di ba? Kapag lalo na sa household ninyo, lahat kayo is
vaccinated na. So paglabas ninyo sa community, mga vaccinated na rin sila. So most probably, yung virus, wala na siyang mapaglilipatan. Really? So kumbaga, makaano na siya, dead end na siya, makikitil na yung buhay niya. Kaya magtulungan po talaga tayo, no, yung RHU natin, yung Provincial Health Office, nananawagan po talaga sila na magpabakuna na. Lalo na sa Bakakay Katropaville, nasa more or less 37% pa lang po of the population ang mga bakunado or vaccinated. And ngayon pong araw na to, Katropaville, November 25, ang ating rural health unit sa Bakakay ay tuloy na tuloy pa din ang vaccination rollout nila po. Meron pong pagbabakuna ngayon sa Bakakay East Central School sa mga edad pong 12 to 17 years old. Pediatric vaccine na to, Katropaville. Tama Pediatric ba? vaccine. Opo. Sila po yung mga nakapag-register po nung mga nakaraang araw. Para po ito sa lahat ng 12 to 17 years old sa Bakakay po ito, ha. Yung gusto po nga sumabay, magdala po ng kanilang, of course po, kasama dapat yung magulang or guardian sa buong proseso ng pagbabakuna. I-accommodate naman po ang mga may edad 18 pataas na adults ng first dose. And then, panawagan din po ang magkaiba po yung uupuan ng 12 to 17 or yung PDA sa mga adults na 18 pataas. Napaka-organized po kasi ng vaccination talaga sa Bakakay, Municipality of Bakakay. At huwag pong kalilimutan lagi ang magdala kayo ng any proof of identification and face mask. So yan po, sa Bakakay po, 37% more or less pa lang. Nananawagan po talaga kami in behalf of the Rural Health Unit. Tinutulungan po namin sila kasi di ba kumukuha sa atin ng 2 tao every vaccination. Yes, So tulungan naman po natin sila na mapadali naman yung rollout ng vaccine. Magpabakuna na po tayo. Pwede na po yung mag-walk-in tayo or magpe-pre-register, then mag-walk-in po tayo para mabilis na po talaga yung proseso ng bakunahan. Oo. So basically, kahit po nagpa-vaccine na tayo, still pa rin po, undergo pa rin yung pagsuot ng face mask until na hindi pa po siya dinideclare ng IITF. So, mag-ingat pa rin tayo kasi hindi pa rin natin natatarget yung tamang percentage na total vaccination. So, yun. Katropaville, ano po ba itong ating National Vaccination Day para din sa kaalaman po nila? Ang National Vaccination Day naman po, yung inano po yun ni President Rodrigo Duterte na magkaroon ng bayanihan, bakunahan. So, lahat po tayo dito sa government, mag-extend po ng help para po sa program ng Department of Health na sa 3-day na November 29 to December 1, 2021. So, sa mga araw na yan, November 29 to December 1, magkakaroon talaga ng, kumbaga, aggressive po na Yes po. approach sa pagbabakuna. Makipagtulungan po tayo sa ating mga otoridad pagdating po dyan sa vaccination or bayanihan, bakunahan. At unti-unti nating na maging normal na po ang ating kasalukuyang pandemic. Yan po ay, ang sagot lang po niyan ay ang pagkakaroon ng vaccine sa ating kalusugan. At saka kung mahigpit na ipapatupad or kung ipinatutupad man ang magiging travel requirement ba, Katropaville, ang mga may vaccination card Travel na maipe-present? Papasok ka sa establishment, kailangan fully vaccinated. Yan lang naman po ay depende lang po sa mga mangyayaring mga law or mga memorandum na gagawin ng ating mga namumuno ng Department of Health at iba't ibang government agency. Yan po. So yan ay lahat po yan tungkol sa ating bayanihan, bakunahan. So yan, di ba, sabi nga ni Katropaville, from the word bayanihan, ibig sabihin, magtulungan na talaga tayo sa vaccination. So ayan, Katropaville, pwede na ba nating ipakilala ang ating Okay po, sir. Sige po. okay, ang ating guest po for today, no? Of course, siya po ay ating naimbitahan po nung nakaraan, and siya po ay makakasama natin ngayon. Pero syempre, bago yan, ay pakilala muna natin siya sa lahat ng mga nakikinig, no? He is a graduate of Education, Biology major, Bicol University po siya.
He is also a graduate of Criminology at Araujo University. He is a graduate of Philippine National Police Academy, Masaligan Class of 2011, with numerous awards both in operational and administrative. He already garnered 10 years in service, of course, with integrity, no? At sabi nga, kung makikita natin siya is batang-bata talaga na police major, no? Of course, I am proud to represent hindi ko to pwedeng hindi sabihin, campus batchmate, and I'm very proud of Police Major Michael P. Lorilla. Hello sir, good morning po. Unmute po. Sir, unmute mo sir yung ano. Ay, narinig na. Okay. Gandang umaga po sa lahat ng pagpakinig ng dito po sa station na to. Hi, Katropang Bana and Katropang Billy, and thank you for the opportunity na na-invitahan dito sa programa nyo, lalo na dito sa when it comes to public service. Yes po. Sir, dahil po alam natin, di ba, included kasi sa ating RIR of the Republic Act 9514, di po ba, na meron talagang pagtutulungan na ginagawa po talaga ang BFP at saka ang PNP po. Di po ba? Ang PNP at saka ang BFP sa Rule 7 of the Republic Act 9514, Revised Implementing Rules and Regulation, Rule 7 Division 1, ang Philippine National Police and other law enforcement agencies ay talagang katulong po natin sa pagpapatupad ng ating mandato, no? So, in what way ba Police Major or Chief of Police po ng Bakakay Police Station, kayo nag-a-assist sa BFP sa delivery po ng fulfillment ng aming mission and vision, no? Para sa kaalaman po ng lahat na malaman po nila na meron tayong interagency coordination and participation. Sa ano po bang mga way kayo nag-a-assist sa amin po? Actually, gusto ko munang batiin ang aming regional director bago mag-umpisa. Siyempre, ang aming regional director, Police Brigadier General Estomo, at ang aming provincial director from Police Provincial Office of Albay, Police Colonel Santiago, at ang lahat ng kapulisan po na nakikinig, patuloy rin po ang ating mga kasamahan sa paglilingkod sa Bureau of Fire Protection at sa lahat ng tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay po. Base po sa mandato ng sa atin, sabi ko nga po, meron din kayong mission and vision sa Bureau of Fire Protection. Meron din na mission and vision ng PNP. And lahat po yung nakafocus sa tinatawag nating public safety. Para nga sa kalaman po ng lahat, pag sinabi po natin na mission and vision po, ang mission po ng PNP, kaya po yung highly capable, effective officer, yun ang vision namin in partnership with a responsive community, and part po dun yung Bureau of Fire Protection sa community para ma-attain natin ang safer place to live, work, and do business. Aside from that, kailangan din po natin yung mission din ng PNP to enforce the law and to prevent and control crimes. Siyempre, maintain peace and order, ensure the public safety, nandun na naman po yung safety, at saka internal security with the active support of the community. Lagi pong nandun yung community. At nakasenter po tayo sa safety ng community. So, paano kami nakakatulong sa Bureau of Fire Protection pagdating sa fire suppression? Kami po ay nagsisilbing first responder. Kasi kung pares naman yung first responder ang tawag sa atin, pagdating po sa pag may sunog. However, ang nagiging role po ng PNP is, bilang first responder, is to contain the area of incident, fire incident. Lalo na yung crowd. Yes. Hindi natin pwedeng dapat control na. And syempre, pag nandun tayo sa fire incident, kung ano yung kailangan na i-assist natin sa Bureau of Protection, habang kasi for example, magkasunod lang tayong dumating because pinapraktis nga natin yung drills, di ba? Kung paano tayo mag-respond with a very minimal
time kung paano tayo mag-respond. Kaya nga may mga drills tayo. Kung yung response time natin, pinapractice natin yun. So, kung sino yung nuna sa atin sa fire incident, siyempre, i-contain agad yung lugar na wala nang na madami pang masugatan o na-injured na tao. If there's any injured people, kung sino po yung unang na namin, meron din po tayong mga PNP personnel that is trained in terms of securing those injured person. Kasi sa amin, sa personnel namin, meron din po kami mga nurses dito like sa Bureau of Fire Protection. However, pag sinabi natin sa Bureau of Fire Protection, kayo yung more well-trained pagdating sa ganyan. Kasi sa ano nga po kayo, sa safety and security natin people. So, ina-address natin initially yung mga kailangan na i-address pagdating sa medical treatment. So, pag nandiyan na kayo, and together with the local government team, na i-evacuate natin. Siyempre, pagdating naman sa investigation, we are there to give the initial investigation. Then, more so, pagdating sa inyo, kayo po yung lead agency para mag-conduct po ng investigation. And pagdating po naman sa disposition, nandiyan naman po yung coordination natin. That's why nga po, sabi ko nga, may mga nagtatanong po sa atin paano po ba yung sistema? Paano po ba yung sistema ng response? What if may sunog? Kailangan pa magbigay ng coordination letter request. Somehow, in terms of documentations, kailangan talaga natin ipadala agad yung request immediately. However, during the call of duty, during the call of response, siyempre, alangan ng gagawa ka pa na nun. Ang important is makarespond tayo at marami tayong maisalba during the course of fire. Yun ang pinaka-basic. In my opinion, as a chief of police, kaya nga meron tayong mga office hotline. Meron tayong mga chief hotline that we can directly coordinate with each other. Hindi lang sa Bureau of Fire Protection, you know that. Kasi we can also coordinate with the local government unit, yung RHU. Nandun din tayo sa ating mga multipliers. That's why it is very significant para sa atin. It is very important for us to have a close coordination and a good working relationship with the different, lalo na yung Bureau of Fire Protection at saka PNP. Na kung saan, sa ating dito sa Boracay, napakaganda naman ang relationship talaga po. natin. Kaya, so talaga. Yes po. So, ang sinastama po yun si COP, no? Talaga, nasa mandato naman po talaga ng PNP at ng BFP na tutulong po talaga sila upon request, no? Si COP nga kahit minsan kahit wala ng di ba, letter request, pag talagang kailangan, nauuna pa talaga yung, kaya napakaganda talaga ng relationship ng BFP at ng PNP po sa Boracay, no? Upon request, nagre-render sila ng assistance on, ang tinutukoy po ni COP kanina is yung actual firefighting and fire scene investigation, Katropa Bill. Nung mga nakaraang investigation po natin sa islands, sinamahan po tayo ng Philippine National Police, no? So sa kaalaman ng lahat, hindi lang dahil sunog yan, bakit may PNP pa, bakit hindi bombero na lang? Kasi nga, nasa mandato po talaga yan yung assistance po nila sa atin, and malaking tulong po talaga sila sa atin, no? Even sa mga inspections po, sa business closures, sumasama rin po sila, lalo na Katropa Bill sa Manila, di ba? Talagang meron doon ng mga nasasampulan ng mga this building is a fire hazard. Kasama talaga yung PNP dyan. Yung mga nag-o-obstruct ng mga lanes and fire hydrants, tumutulong po sila dyan kapag hindi na kaya ng BFP. Napakalaking tulong po talaga nila sa BFP. Pati yung mga pag-apprehend natin ng mga violators, of course, sabi nga ni COP, sila pagdating sa security talaga, safety and security, sila po talaga. And even po sa transport ng mga laboratory and physical examinations natin ay sinasamahan po tayo ng Philippine National Police, no? At lalo na po ngayon dito sa atin na Katropa Bill na itong ating implementation of Oplan Iwas Paputok 2021 Katropa Bill. Meron tayo ngayon, kasi ngayon pumasok na tayo sa, malapit na tayong magbukas ng bagong taon, itong year 2022. So ang ating pong
kagawaran ng pagtatanggol laban sa sunog ay of course mag-implement na naman po tayo ng Oplan Paalala Iwas Paputok, no? Through this one, ito ay nailapat po sa BFP Memorandum Circular 2017-012. So magkakandak na naman po tayo ng public information campaign. So ito po ay isa sa public information campaign natin kasi hindi na tayo allowed ng face-to-face. So ang pinaka-avenue na po ng Bureau of Fire Protection dyan is ito pong ating OLP on the road and itong OLP on air din po. So sa December po, ang target po na only in December, the targeted barangays for OLP on the road shall include all the barangays na po in the municipality. So yan po, ikakategorize po na naman natin ang mga lugar sa low risk and high risk po. Magdi-distribute tayo ng leaflets and quad media campaign, Katropa Bill. Yes. So ang PNP COP, dito po sa ating implementation of Iwas Paputok, meron po ba tayong bahagi sa ating... Banaidagdag ko lang kanina. Yung sabi ko yung sa response natin, hindi lang sa fire incidents. Meron din tayo sa mga traffic accidents. And basically, the primary purpose of the PNP is to protect the first responder also. Hindi lang ibig sabihin, pupunta tayo sa crime scene. Ay pupunta tayo sa traffic incident or dun sa fire incident. Hindi tayo basta-basta pupunta doon na yung mga tao natin dapat protektahan din natin. Kasi mayroon din po na may mga pangyayari na may mga aggression because of yung alam mo yung tawag ng yung galaw yung involuntary na ginagawa dahil nakikita nila na fire na nasunog, kaagawin yung mga fire hose, ganun. So nandun tayo to protect and also maybe the suspect is still there kung meron namang arson na nangyari, then we should also protect our first responder, lalo na yung Bureau of Protection, ang PNP, because we can never protect other people kung hindi natin na kayang protektahan yung mga nag-respond. So, dito naman sa sabi mo nga yung dissemination of information pagdating naman sa Iwas Paputok, ma-establish tayo na dyan because we have a very active participation of our force multipliers through our advocacy support groups, to our BPATs and barangay tanods, barangay officials. So simultaneously, or I'm saying that lahat po ng ating mga barangays, may maganda na po tayo. Meron po tayo magandang relationship in terms of dissemination of information, dissemination of mandates, pronouncement, whatsoever. Napakalaking bagay yung ginagawa natin magandang relationship because we can easily relate different several announcement pababa. Kung makikita nyo naman sabi ko ang social media is the best way to disseminate information. However, kami, kasi we are we are closely monitoring our responsibilities. Kahit nga nakikita nyo, kahit gabi kami, nabot kami ng madaling araw kaya ikot niyan because of very active yung ating mga PNP personnel dito sa Bacacay Municipal Police Station. And we continuously doing so. Even though marami nga nagsasabi na bakit nga may nangyayari pang mga ganito kahit na visible ang PNP. Kaya kailangan natin ng partnership ng ating mga nasa barangay na kung saan sila ang nagiging mata natin sa ating barangay. So, through this, kasi meron kaming programa, yung patrolya ng bayan concept natin, which is the best practice of the PNP is to have a collaborative partnership between the PNP and our barangays, yung ating BPATs. Kasi may police sa barangay kami, that was conceptualized before pa dati pa. Barangay Police. So, ngayon, Barangay Police. So ngayon, meron kaming ginawang programa na ang tawag is Bantay ng Barangay sa Bacacay o Triple B Project. Ng Barangay sa Bacacay. Ang mga tao mismo ang nagiging mata natin sa barangay. So we can easily tell them, pag umiikot kami, isasabay na natin yung dissemination ng ating Iwas Paputok this present time kasi malapit na naman ang Christmas and New Year. So pagpunta namin ng barangay, ang focus lang natin is anti-criminality campaign. Not only anti-criminality campaign, not only anti-illegal drugs campaign, not only anti-terrorism campaign, but we can also disseminate informations
including na to, yung sa iwas paputok, kung ano man ang activity natin, yung sa mga kababaihan. The important is we have a dialogue with the populace. And lalo na yung mga leaders na nandiyan. Kaya madali natin ma-disseminate eh. Pag ang mga barangay tanods nakausap natin, siyempre silang nasa barangay. Pag umiikot sila, please also include this. And this will contribute to us, not only in the social media, kasi hindi naman lahat na social media, but then yung mga bata ngayon is more open na sa social media. They can also, however, kung hindi sila members, hindi sila naka-ano sa page natin, hindi nila malalaman. So very effective pa rin is to touch these grassroots, these police sa barangay, BPATs, for us to talagang direct natin sila may engage. Okay po. Napakaganda po. Sa amin naman sa Bureau of Fire Protection po, nagkakaroon kami ng fire safety inspection. So, most probably pagdating ng December, maaari makasama namin yung PNP kung i-inspect namin yung lugar kung saan magkakaroon, kung magkaroon ng pyrotechnic, electrical decoration, yung mga ma-identify namin yung high risk, mga buildings, compounds or publics. Tapos yung mga transportation facilities such as yung land, marine, naval, and rail transport terminals. Tapos tingnan namin kung anong ba talaga yung designated community fireworks, kung magkaroon ng fireworks display para ma-ensure namin yung safety, yung mga safety measures. Then sa amin naman sa Bureau of Fire, require namin sila ng fire safety inspection certificate na for the manufacturing, display, and sale and fire safety clearance for firework display. And it's mandatory inspection to all selected site for community fireworks. So, naalala ko lang Katropa Bill, ang ating munisipyo, sometimes may... Dagdag ko lang. Yes po? Na kung maalala nyo, alam mo yung mga chief of office, nandun yung guard, nandun yung PNP, nandun yung Bureau of Fire Protection, with the supervision of our GOO, si Ma'am Mafe Balucio. Opo. Saka yung mga MDRRM chairman, nakita nyo na nag-iikot talaga ang different chief of office, lalo sa safety seal. Yan. Safety seal. Tapos yung inspection dun sa mga, naalala nyo yung pagpunta natin dun sa pandemic issues. And at the same time, nag-inspection na rin, kasama kami ang PNP, nag-inspection na rin ng ating yung mga barko doon. And not only that, all establishments na kailangan talaga ng requirements, lalo ng fire safety, mga hazards, kailangan talaga yun. And syempre, nakaalala yun ng PNP natin dyan. To include also our concerns and mandate para ma-introduce sa kanila. Pero maganda talaga yung partnership ng Bureau and the PNP and the PFP and other agency kasi sabi nga sa Bicol, nag-aandurog talaga. Nagtataramangan talaga na to implement what is being said. That is kung ano talaga kailangan namin. Kumbaga collaborative talaga yung galaw or yung tulungan talaga. Kumbaga it's ay bayanihan din, kumbaga sa Bakunahan may bayanihan. May bayanihan din ang BFP at ang PNP. Nagpapasalamat po talaga tayo sa ating Chief of Police ng Bakakay po dahil po talaga sa tulong ninyo sa amin at mabilis na aksyon talaga kapag kailangan po At dun sa fireworks display, minsan kasi 'di ba ang ating munisipyo Katropa Bill, nagkakaroon po tayo ng fireworks display. So ang BFP automatic po 'yan, standby po dyan ang Bureau of Fire Protection kapag may fireworks display na of course, may permit yon. And then ang PNP, makikita rin po ng community na nandyan din po kasi syempre minsan pag may kaguluhan, untoward incident na hindi naman inaasahan, nagkakagulo sila, they resort to panicking kasi normal naman po yan, di ba? So ang PNP, well-trained po pagdating sa crowd control and sa security. So kaya, lagi niyong makikita pag may PNP, may BFP. No? Minsan may kailangan pa nandiyan yung Coast Guard, 'di ba? Yung Navy. So hand in hand talaga ang aming trabaho. Tapos mayroon din po even man sa crowd control, pag sa CDM namin, sa Civil Disturbance Management, pag hindi na talaga kaya ng PNP, nandiyan yung BFP para gamitin
yung hose ng fire truck para makontrol talaga yung Ay, oo. yung commotion. Hindi Ayun. ako makakala naisip. Yung So may pa BMP tsaka BFP. ginagamit. Opo. Oo. Ang fire truck naman natin, according sa ating RA 9514, Yeah. as long as na justified naman po yung use of the firefighting equipment, justified, okay naman po yan. And permitted naman ng officer in charge or ng marshal is makakago po yung natin, yung event na ganyan. So meron din po tayo Katropa Bill na Mayroon din po pala tayong program sa Bureau of Fire Protection, yung Kaisa Call to Action Against Fire Campaign. So may mga yung sinasabing Kaisa, siya yung mga medium business establishment kung saan binibigyan ng safety seal na kumbaga ang establishment nila tumupad sa mga pangangailangan or requirements ng Bureau of Fire na kumbaga safe yung lugar. So pag mayroon ang establishment ng gano'n na Kaisa sale, talagang safe siya at kumbaga partner siya ng Bureau of Fire Protection. Kaya nag-join sila sa campaign through posting of the advocacy campaign such as tarpaulins, banners in their establishment. So yun, pag at the end of the year, parang pinipili ng National Headquarters kung sino talaga ang pinaka-best na establishment na bibigyan nila ng award. So yun po yung isa rin sa program ng Bureau yung of Fire Kaisa Protection. program natin. Okay. Ang sa Kaisa program pa, sila yung mga establishments na nakasunod sa safety seal. Yan yung sinasabi ni COP na nag-inspection talaga sila doon sa mga kumbaga accordingly sila talaga doon sa safety seal. At yung launching Tropa Bill natin ng Oplan Paalala Iwas Paputok is hereby set po on December 1. December 1 po. Apo. Yan po. Via Public Information Services, i-stream po yan online sa ating mga BFP official pages. So, COP, meron pong kaming katanungan. Sir, sa yung firecrackers po, ano ba yung allowed na firecrackers na kumbaga pwedeng gamitin ng ating mga kababayan po under kung may may information. Basically Or is naman po, there any that regulates? nasa Republic of 183 tayo. Yung act regulating the sale, manufacture of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. So, sabi ko nga po kung sa mas maraming alam pagdating dito, kayo na po yun. Kaya dapat talaga yung samahan natin, i-maintain lang natin yun. But then, for the information of everybody, based on the Republic Act 7183, yung firecrackers, yung mga allowed lang is like baby rockets. Mas maganda nga sana kung may papakita natin siguro yung kung ano mga itsura yung mga sinasabi natin na sa social media na lang siguro. Kasi hindi natin yung baby rockets, yung pawang, small triangle, and yung pulling of string, paper cups, El Diablo, Judas belt, yung Watosi, sky pickets of futures. So, these are yung mga allowed lang. Pero, para sa akin kasi, hindi naman na masyadong na yung ganito kasi hindi naman tayo tulad na pag sa mga paputok, marami na ngayon na may mga knowledge kasi mayroon mga hazards kasi yan pag ginagamit pa natin yung mga ganyan. Kasi, bilang sa atin, kahit hindi na tayo yung mga ganyan, the important is to celebrate to celebrate natin yung holiday, to celebrate the Christmas and the New Year, na safe tayo at ang ating mga kapamilya, lalo na yung mga taong nakapalibot sa atin. Even po ang ating Department of Health, diba, Katropa Bill, talagang ini-encourage nila na kumbaga, huwag na talaga na gumamit ng paputok hanggat maaari. Kasi nga po, ang iniiwasan natin dyan is yung mga fireworks-related injuries. At saka yung mga tao naman ngayon, di ba, halos sanay na rin na hindi talaga gumagamit ng mga ganon. Pero way back noon, di ba, noong mga kabataan natin talagang napakauso pa po yan. Pero ngayon, as much as possible, iniiwasan na po talaga yan. Kasi nga, ang tinatarget din ng Department of Health is zero, kumbaga, casualty and injury na sa pagse-celebrate po ng bagong taon. So para
although tuloy-tuloy ang trabaho ng BFP at PNP, walang season, walang holiday sa PNP and BFP, pero kung mababawasan yung mga ganyang related na mga injuries, syempre mas magaan po yung pagsasalubong natin sa bagong taon. Tama po ba yan, Sir Dorilla? Tama po. Kasi there's a lot of way to celebrate naman. Yeah. There's a lot of way to be happy, sabi nga po, di ba? Yeah. And siyempre, with respect naman sa ating mga business industries, kasi part of business din yan. But somehow, it will help para sa ating mga tayo na nagpo-protect sa ating mga sangkatauhan. Kaya tulad natin naman sa ginagawa natin na malaking bagay na malesa natin ang mga ganyan na insidente through series of information dissemination. Kasi ngayon may social media na tayo, there's a lot of way para ma-introduce natin sa kanila what is kung ano yung mga tamang gawin. Proper way para maiwasan natin na hindi tayo hindi yung harm na pwedeng ma-cause ng ng mga ganitong paputok. Kasi hindi mo naman kailangan magpaputok pa diyan. Pwede ka naman mag-video, okay? Sabi mo, there's a lot of way. Mga alternative Diba? ways para maging maingay Yes. tayo sa pagsalubong yun. Tama yun, Susan. Sa mga nakikinig po sa atin, no, sana po ay kumbaga yun ang maging gayahan natin or huwaran natin na sa pagsalubong sa bagong taon, pwede naman nating salubungin siya ng ligtas at mapayapa. Pero masaya pa rin, di ba? Yeah. Okay po. So, yung dito tayo sa COP medyo hindi na to malayo to sa iwas paputok, no, na aming OLP team for this week. Pero so itatanong ko lang kasi siguro sabi nga ni COP ang social media napaka-effective ngayon. Minsan nauuna pa talaga sa social media. So siguro this is the best opportunity din to inform everybody na although nagre-report tayo sa social media, pero dapat mauna talagang nire-report po natin sa proper authority. Di po ba? So, sir, kasi tayo restricted tayo ngayon because of COVID-19, di ba? Wala tayong face-to-face. So, sometimes ang avenue talaga natin is yung social media. Pero before that, dapat magre-report po kayo sa Philippine National Police o sa Bureau of Fire, hindi yung nakapag-video na kayo ng sunog pero hindi pa kayo naka-report sa BFP or nakapag-picture na kayo ng kung anong insidente, hindi pa nalalaman ng COP. So, yun. So, dito sa Bakakay COP, so ano kaya yung ating ano kaya yung ating mga action plan? Actually, hindi lang naman sa Bakakay na talagang because of pandemic, siguro, di ba, aminin natin na medyo talaga nabawasan yung livelihood ng mga tao ngayon. So, madalas nababalita at nakikita natin sa television, hindi lang sa Bakakay, kahit saan naman, na nagiging rampant talaga yung mga, kumbaga, yung mga hindi magagandang gawain ng mga masasamang loob, no? Hindi lang sa municipality ng Bakakay in particular. So ngayon, maraming nagtatanong, ano ba ang action plan? Ano bang ginagawa? Ano bang mga programa nila para maiwasan or kung hindi man tuluyang mapigilan na talaga ang rampant na mga masasamang gawain ng mga tao ngayon, lalo na ngayong panahon na ito ng pandemya? Sabi ko nga po, Ma'am Danay, ang social media is a open source of informations. And malaking bagay yung social media. However, pag may ang social media kasi nagiging na yan pagkagising pa nga lang ng umaga, may nagmamay-day na agad, tsaka naglalagay na kung ano yung mga nasa loobin nila But then again, sabi ko nga, kung instead na sabihin nyo sa social media, say for example, nagkaroon ng insidente, particular na yung theft incident, gabi pa nangyari, dapat yan, i-report na tulos sa inyo. I-report agad sa PNP. Kasi hindi naman pagdating sa, sabi nga, open source ng social media, we can also conduct a social media intelligence or investigations. However, kung hindi na ma-inform yung PNP, that time na nangyari yung incident, paano natin ma-action na agad yun? Okay. So pag yung PNP, ma-action naman umaga na, hindi magkakaroon naman tayo ng systematic and procedure of investigation. However, imbis mahuli agad natin, dapat action taken agad tayo para action agad. So huwag kayong magsasabi agad sa social media. Kasi magiging reason pa yun para makadulag, para makatakbos kung yung for the offenders. information of everyone. So, inform us for us to make an operational strategy to para mahuli yung offenders or para makakandak tayo ng investigation agad. Para ma-address natin kung ano man yung concern ng complaint. Kasi yung PNP po sabi ko nga po sa inyo, 24/7 dito sa Bakakay, 24/7 po yung PNP.
pati nga po yung hotline ng PNP, naka-ano po sa lahat ng mga barangays. That's why they can directly send us a message if they have complaints para ma-address po agad natin. May nag-rooming po tayo, 24/7, may nag-rooming po tayo ng mga PNP. That's why, i-inform niyo po agad kami. Huwag po unahin yung social media para at least pumaan po natin agad. Okay. Mamaya, may incident po kasi na naalaman na ng social media, yung ibang media. Kami, hindi namin alam, hindi kami in-inform. Tapos nagsasabi sila na, kailangan ngayon na kulang na yung visibility ng mga ganito, ganito. Hinahanapan kayo. Oo. Visible kami. Actually, makikita nyo naman siguro yung effort ng PNP nito. However, sabi ko nga, kailangan natin ng partnership. Kasi kung walang reporting system na mangyayari, hindi namin malalaman kung ano na ang nangyayari dyan sa area nyo. Although nag-iikot po kami, hindi po lahat yan nakikita ng PNP. Kaya nga po, kailangan ang magandang partnership between those people in the barangays. Papunta po sa ating Intensify talaga yung... May tanong lang ako, sir. Paano ba yung proper complaint? For example, baga may nangyaring problema, kailangan ba sa barangay muna? Tapos pag hindi na-resolve ng barangay? May mga cases kasi na tinatawag natin barangayable. So, yung may mga cases po ng barangayable, sa barangay po muna record yun. However, pag may mga cases na kailangan na po talaga yung intervention ng PNP, automatic po yung PNP dyan. At lahat po ng mga barangay po natin, in-inform na po natin sila because of our barangay visitation program. Kaya po lahat ng po barangay, yung katarungan pang barangay, lahat na po sila, nakapag-dialogue na po tayo. Binigyan na po natin sila ng idea kung ano po yung mga kaso na kailangan po sa barangay muna o sa PNP. Pero po i-emphasize po natin kasi yung mga reported po sa atin na mga incident, sabi ko nga po, na-address po natin yan. However, hindi po natin basta-basta pwedeng i-disclose yun. Lalo na po, pag ang mga nag-commit po ng offense is child in conflict with the law. Alam niyo po, very, very careful po tayo in handling CICL because hindi po natin sila pwedeng basta-basta na lang po isasabihin, i-disclose sa public because meron tayong proper handling po. Kaya nga nandyan po ang proper coordination natin with MSWD for us to intervene properly. Kaya nga po may women's desk kami FGGAD kami, meron po kami na yung napoprotektahan po natin ang ating mga kabataan na hindi naman po sa naliligay, kailangan po lang ng guidance. So, ang intervention po, lagi po natin, may mga ganyan na nakikita, nagagawa po natin ng parang. However, may concern is, yung ating pong ang iba kasi po, pag child in conflict with the law, yung pag naibabalik na po yung mga gamit na nakuha, yung rampant, di ba sabi mo? Yung rampant. Pag naibabalik na po, ang iba hindi na po nagpa-file ng case kasi naibalik na yung gamit. So, parang tinolerate na rin na po natin sila pag ganyan. So, what I mean is, pwede pa tayo mag-ihingi ng certification of act of discernment sa MSWD. However, siyempre po, kung naibalik na kasi yung gamit, talagang mababait po talaga yung mga sa bakakay. Kaya hindi mo rin po masasisi. Huwag po natin ibigay yung burden sa PNP na kasalanan ng PNP. Hindi po sa PNP. Parang ang sinasabi mo, Chief, we, the community people, should not give a chance naman for the offenders to execute their crime. Hindi po magkukulang yung function natin dyan. Kailangan po natin makipagtulungan din. What if naging biktima po tayo? Hindi para magkaroon ng lesson, lalo na kung minors po yung involved, we can coordinate with MSWD what is our intervention pagdating sa kanyang task. Okay, so yun po talaga no sa mga maybe this is a better opportunity COP. Kung halimbawa may mga nagsasabi na anong mga ginagawa kung bakit may mga nangyayari, may nakikitang ganun sa social media. So ayan, sinabi na ng ating Chief of Police na ito na yung opportunity na sabihin niya na kailangan magtulungan talaga at wag kumbaga mag-report talaga sa kanila para alam naman nila kung ano yung nangyayari kasi visible naman talaga sila 24/7. So ayan, because of the situation, pandemic, so may mga ganung cases tayo na record. So ano yung naging intervention din ng isa part of the Philippine National Police? So meron tayong programa na we organize and mobilize our youth sectors particularly in the municipality of Boracay, and we let them involved. We make them involved in a series of programs and activities para meron silang
activity yung ginagawa and mas maging aware sila in terms of pagkamakabaya at pagiging mabuting tao. But maging mabuting bata ay masupervise natin sila. And mabigyan natin sila ng attention. We will empower them. Bibigyan natin sila ng mga ideas and knowledges through a series How of to be, dialogues. law-abiding. So, nagiging effort yan ng PNP. So, yung programa ng PNP ngayon, kaya nga meron tayong barangayanihan para, di ba, sabi ko nga sa iyo, pag nagugutom na ang tao at wala nang makain because of this pandemic, pwede na silang makagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. That's why yung barangayanihan, napaka-effective yun. Yung pagpupunta namin ng mga barangays, we are choosing those mga needy, binibigyan natin sila ng ayuda. We are gaining the trust and confidence of the people to make them closer to the PNP, not only to the PNP, but to the government. Because we are giving them the basic services. So, ang nakikita nyo naman po kami, through our hydroponic and modified urban garden nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lang basta kami nagtatanim, may purpose yun. Hindi lang sa pamimigay ng ayuda, but we can also lessen the curve of the increasing numbers of incident like ganun, pagnanakawan, hindi magandang ginagawa, lalo kung involving CICL or youth. That's why, sa this present time, I think our program is seemingly giving improvement and development pagdating po sa mga, kasi yung community engagement namin and activities dapat nakabase yun kung ano yung pwede nang magiging effect sa ating community. Hindi lang basta ginagawa yung activity. Yan ang importance ng community relationship. That's why if you want to serve the community, sabi nga, you work with them, you work with the community. Yes, po. Community involvement talaga ang goal talaga po nating agency. So ayan, thank you very much po Chief of Police Sir Lorilla. So bago po tayo mag-cut po sa ating program, so baka meron kayong nais batiin pa or panawagan. Dami po mga gusto kong batiin kasi kanina po yung classmate ko po na Fire Marshal. Anyway, yung lahat po ng PNP Masaligang Class of 2011 that is assigned here in the Bicol region, lalo na yung mga Bureau of Protection. Yung Fire Marshal po na classmate ko dyan, si Fire Senior Inspector Christy Rabora from Tapato City. Okay. Magandang umaga. Pati na po ang ating kaibigan sa isang malaking mall dyan, si Ma'am Claire Hariri. And lahat po ng mga taga-Boracay na nakikinig, nakita ko po kasi yung yung message, yung mga comment. Sorry, hindi ko na kayo ma-message. Comment and share po kayo. Thank you for giving us inspiration to serve you. Lalo na po yung ating mga, pero papasalamat po ko siyempre po primarily sa ating mga Boracay Municipal Police Station personnel. Kasi po sila because of our united team, sabi nga po, ang serbisyo ng mga kapulisan ng Boracay, dapat po sa PN provide, sabi nga ng aming RB, dapat safe, seen, appreciated, and felt of the population. And we also serve them with extraordinary performance. Sabi nga po yun ng original director namin. Pero dito naman po sa atin sa Boracay, ginagawa po natin yun. We are so visible, seen, at na-appreciate naman po ang program natin. Pero po, sabi ko sa PNP, ang PNP Boracay po, may paglilingkod ng Michael. Ibig sabihin ng K is kabutihan, ang hangarin, at maging ehemplo ng lahat. Diyan po ang PNP Boracay, tatak ng PNP Boracay. Salamat. So ayan, thank you very much po talaga sa time na binigay nyo sa amin. Sana po magpatuloy pa rin ang magandang relationship po natin ng BFP at ng PNP sa Boracay at sa lahat po ng city and municipality. So yan, thank you very much. Hindi po natin magagawa ito, ma'am, without the partnership and the very active support of our local government unit, lalo na po ang ating mayor. Kaya nagpapasalamat po kami, ma'am, sa support. Sa support, sa PNP, sa BFP, alam niyo naman po yun. Thank you very much din po, so sir. Salamat po, sir, sa oras. Sige. Thank you po. Commercial. So yan po. Okay po. Okay. Shout out. Opo, so bago po tayo magpaalam po, ay nais lang namin na sabihin sa inyo na magpapasalamat po kami sa binigay niyo po sa amin na oras. At yung mga nag-shoutout po ay babanggitin po namin sa susunod po. Dahil nabitin po tayo sa oras. Pero napakaganda po ng ating usapan. So Bill, magpaalam na po tayo. So very thankful po ako. Thank you po sa panonood. Ano nga bang natin? So yan, wag lang po nating kalimutan na gumawa po tayo ng mabuti lagi sa ating kapwa dahil nakasulat din po yan sa Bible, ang Ephesians 5:15, na let us make the opportunity always to do good. Thank you very much po and see you again.